Ayan, good day mga Carbon Tech, mga technician. Ayan, medyo pinasakit ang ulo kasi natin itong aircon na to. So, teka, patayin ko muna ha. Maingay yung hangin sa camera. So, ini-off ko muna. So, ang problema nitong unit na ito, based dun sa nilagay nila, compressor not continuous operation. Ibig sabihin siguro namamatay ang compressor, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Ayan. So, pero wala siyang error na inilalabas. Yan, kaya medyo napayuko na ako. Parang gusto ko na siyang tulugan. Ayan. So, dahil trabaho natin ito, kailangan nating i-resolve yung problema. Ayan. Okay. So, ang problema niya ay hindi nagtutuloy-tuloy. Kala ko wala eh. Kapatid, ang problema niya, hindi nagtutuloy-tuloy yung andar ng compressor. Tikita Yan. na yan. So, yan din yung... Yan, pinandar ko siya kanina, namamatay siya. Siguro mga 3 minutes to 5 minutes. Namamatay si compressor, tapos nabubuhay ulit. Ng mga after 3 minutes ulit. Tapos mamamatay siya ulit, hindi siya tuloy-tuloy. Kahit na yung ating setting ng temperature is naka 18 degree. Ayan. So, pag-isipan nyo muna kung anong problema. Mamaya na natin tatalakayan. Magsa-shoutout muna ako. Yan, mahaba-haba yung listahan to. Actually, kinuha ko lang ito doon sa isang video na nilabas natin. Yan, so shoutout kay Sir Wilfred Parapena. Yan. Rodolfo Patengo, Rock Jenny Channel, Dennis Cañete ng Saudi Arabia, Jason Equinan, Dumigi Gabanya, Vicky Sistoso ng Iligan City, Renesa Rapols from Ponce Electronics, Clint Jomar Pacaldo, Roderick Lomberio, Kubilito Casas ng Damam KSA, and si Sir Emerson Agliam. Ayan, so shoutout po sa inyong lahat. Okay, so balikan natin itong problema natin. So sa ganito kasi, ito yung actually mahirap gawin kasi ito yung tinatawag namin sa third line na kami, or second opinion, or last option na si JDL. Ayan. So mapapansin nyo yung sensor. Nilipat na ng posisyon. Naka-cable tie na siya, dapat nandun sa ayun, yung suksukan. And yung labas, eto. Naka-cable tie na din. Ayun, so dapat nandun siya. Okay. So, maaaring chinek na nila ang sensor. And wala na silang ibang maisip na problema kung bakit, anong tawag dito, kung bakit namamatay yung compressor. Okay, susubukan natin i-analyze ha. Kukuha ako ng whiteboard. Sasara ko lang yung pinto sa saglit. Okay, arangan muna natin to. So kung nag-off ang compressor, yan, off ang compressor, ano ba yung pwede nating i-check? Okay, so example natin, ito yung main board, ito yung control. Okay, lagyan natin control. Control board, ito yung main. So, ano kaya ang pwedeng dahilan, like ito, WBU, ito yung compressor natin. So, namamatay. So, ang compressor galing sa IPM. So, ang IPM, kinukontrol ng system IPM
WBO. And system, kinokontrol ang ating, so tatlo ang sensor nito sensor. So sa indoor, may dalawa rin sensor. So ito yung control board, ito yung main board. So lahat to may posibilidad na may problema. Pwedeng sira si IPM, pwedeng sira si system, pwedeng may problema si compressor, pwedeng may problema sa sensor, pwedeng ring meron dito sa sensor sa ating evaporator. So alin kaya ang may problema? Okay, so i-analyze natin para masundan nyo lang yung problema. Teka, dito na tayo. So kung i-check nyo ang ang problema natin is sa compressor, so sa analog pala ay dito sa ating amp pa lang makikita nyo na. So dapat always may monitoring kayo. Ipatayin na natin kasi maingay yung dapat may monitoring kayo na clamp tester. So ako kasi wala akong clamp tester kaya ito yung ginagamit ko. Wala pang pambili. Ayan. So kapag tumaas ang amp niya doon sa capacity niya, like ito is pumapalo siya ng nasa 5 ampere lang siya, kung lumampas siya doon, ikakat niya ang compressor, maaaring mag-shutdown. So ano ba ang dahilan? Pwedeng sira si compressor, pero yun yung isa, yung doon sa ibang brand like Midea product, kapag tumaas ang amp niya, magkakat ang compressor, magsha-shut off ang compressor, pero ang problema nanggaling sa mainboard, yun yung PO error na lumalabas na karaniwan yung nasasagupa. I-monitor nyo yung tawag dito, yung clamp tester nyo, makikita nyo yan. Pagka lumampas na sa maximum yung amp nya, yung rated current nya, nagsha-shut off na siya, namamatay na si compressor, and mag-aantay ulit kayo, aandar ulit. Then matagal lumabas, para maabot minsan ng 3 hours bago lumabas yung PO error na yan. Ayan, so sa ganitong problema naman, minonitor ko na yung ating amperahe, normal siya, pero nagka-cut off pa rin ang compressor. So maaaring nandito na. So based naman dito sa ating nakita na to, nag-check na sila ng sensor. Kaya inilipat na nila. Ayan. Ngayon, actually tama na Tama na yung landas na tinatahak nila. Kung pinapanood nyo at nakasubscribe kayo dun sa ating YouTube channel, maaaring tama na yung landas na tinatahak mo. Papunta ka na doon. Ayan. So ano ba ang pwedeng panggalingan pa? Wala sa compressor, wala sa board. So nasa sensor. Ayan, bumalik lang ulit tayo doon kay sensor. Paano ba natin i-check sa sensor? Kakalasin natin to para may pakita natin. So nag-check na sila dito. Kalasin ko lang. Ayun. Mahirap kasi tanggalin pala ito. Yun. Sa ilalim. So mapapansin nyo yung video natin, parang umiikot lang sa isang cycle. Wala sa compressor, yung kay IPM, sa mainboard, si sensor. Pero makikita nyo yung symptoms o problema, iisa. Kasi ang sinusupply lang naman is compressor. Kailangan nyo paandarin ang compressor. So umiikot lang tayo doon. Yan. Teka, lalasin ko lang to Ito yung sensor. So, chinek na nila. Ang na-check nila, good. Pero ito yung sinasabi natin na hindi kayang ipaliwanag. Wala sa libro, wala sa science.
kundi nandun sa tawag dito, mahirap sabihin natin, diskarte na lang. Techniques. Yan, yung mga pinagbabawal natin na techniques. Ang electronics, yan yung sinasabi natin na pinapaliwanag. Walang perpektong electronics. Parang gamot. Walang perpektong gamot. Maaaring hiyang sa'yo yung ininom mo, pero dun sa iba nakakasama. Ayan. Sa electronics kasi, hindi mo rin yan makikita. Buti pa nga yung tao, pag chinek up mo, pwede mong tanungin. Yung aircon, hindi. Ayan, ba sakit mo? Ayan. Ay, may COVID. Ayan. So, dito na lang tayo sa indoor kasi chinek ko na rin naman ito. Pakita natin sa inyo. Nandito na sila eh. Nagtatago lang. Yan. Actually, yun yung sinasabi natin na parang bangungot pagdating doon sa ibang technician. Tapos kapag chinek ng ibang technician, parang napakasimpleng ginawa. Kahit kami, maabot kami sa ganyan. Parang ilang araw na namin chine-check, pero pag chinek na ibang technician, parang simple dahil yun yung nakita niya kaagad. Kaya minsan, katulad nito, umabot na 1 week na yata ito sa amin. So, chinek namin ito nung una. So, wala pa akong idea kung ano ang problema. Kasi in-observe ko lang siya, namamatay si compressor. So, nakita ko na check na nila ang sensor. So, hindi ako nag-base sa sensor na problema. Kasi hindi ko muna si chinek. Pinakiramdaman ko, i-analyze ko yung problema, sinignan ko, okay naman si compressor, hindi naman tumataas si amperahe, so ano pa yung pwedeng panggalingan? So dito ako sa sensor, hindi naman ako pwede magpalit kaagad ng board, hindi naman ako pwedeng mag-actual dahil wala akong pang-actual. Ayan, so, balikan nyo si sensor, na paulit-ulit natin ginagawa. So ito yung room temp sensor, unahin na natin i-check. Okay. Yan, makikita kaya yung tester natin. Kita. Hirap dukutin. Yan. Yung room temp sensor natin is 13.7. Normal. Kung i-check natin. Ayan. So, room temp itong tinutukan ko ha. So, yung tube sensor, ito, yung nakakabit. Sukatin natin. Kaya, ilawan natin para magandang tingnan. Magandang tingnan no? May ilaw. Yung, tingnan nyo yung sukat. 327.1 ohms. So, ano ba dapat? K ang makikita nyong value. Pero ohms ang lumabas. So, huli na natin yung problema. Nandun. Ayan. So, tama na, kumbaga, tama na yung paniniwala niya. Nandun sa sensor ang problema. Kinulang lang siya sa pananampalataya o tiwala do sa gagawin niya. So, sana, dinouble check niya ulit, binalikan niya, nasa tamang landas na siya. Okay, palitan natin. Mayroon akong ni-reading sensor na dito. Ito, actually parehas lang to. Galing sa split to. Hiniram ko lang muna para lang ma-demo muna sa inyo. Okay, so i-check natin yung room temp sensor. Tama na ba, kapatid? Kapatid, yung landas na tinatahak mo, tama na kung ikaw ay nananampalataya. Pero lumihis ka ng landas dahil may nakita kang iba. Ayun. Na dapat mong paniwalaan. Kapatid, based on actual, wala sa science. Sabi nga, hindi kasama sa science yung ating ipinapakita. Hindi ko matusok dahil malalim. Parehas lang ito, magkaiba lang ng kulay yung socket. Yun, 13.0. Nakikita? Focus mo ng maganda at nang makita nila. Yan, 13.0K. Yan yung room temp sensor natin. So, ito yung tube sensor na tinatawag natin or yung evaporator. Yung nakasuksok din Re. Sukatin natin ulit. Yun. 17.0K.
Yun ang dapat nasusukat natin. Compare mo doon sa defective na sinukat natin. Tusukin. Yun. 325.5 ohms. So, ang laki ng diferensya. Kung tetesterin natin, na gumamit tayo ng analog tester, maaaring hindi natin makita yung difference. Pero kung gumamit tayo ng digital, so hindi nyo naman kailangan gumamit ng, like ito, medyo may kamahalan ng konti. Pwede kayong gumamit ng mga ordinary na digital, basta accurate. So, siguro pag may nagpa-demo sa atin ng tester na ganon, or plumb tester, pwede nating i-demo yung paggamit. Kaso wala nag-i-sponsor pa. Sabi ganun. Ayan. So ito yung pinapaulit-ulit lang ulit natin. Pinapaulit-ulit, parang ang kulit. Ang kulit ko na, paulit-ulit ako sa ginagawa ko. Pero nandun pa rin ang problema natin. Ayan. Sabi nga natin, tama na yung landas na tinatahak niya. Tama na yung idea niya. Pero kinulang siya sa paniniwala sa sarili na kaya niyang gawin. Tama na yung idea niya. Lumihis pa siya ng landas dahil merong pinaniwala ang iba. Ayan. Yan. Kung pinanood nyo at pinaulit-ulit nyo yung YouTube na nilalabas natin, hindi ko masabing nasa tamang landas sila. Lahat ng inilalabas namin, walang script. Nag-script lang kami doon sa sina-shoutout namin dahil hindi ko ito matatandaan lahat. Ay inunti-unti kong in-stop. Pero yung video na ginagawa namin, wala pong script. Tuloy-tuloy yan. Kung ano yung in-actual namin, yan yung makikita nyo in-actual na. Yan. So, ang problema natin, isang sensor. So, kailangan na ulit natin ibalik. Ito nga yung ginagano natin. So, maaaring na pag-isipan niya na yung sensor, iniangat niya. Kasi mabilis mag-cut off ang compressor. So, iniangat niya. Nilagyan niya ng cable tie, tinanggal niya doon sa pagkakasuksok. Pati yung sa kabila, kinabit na niya. So, wala talaga sa libro o wala sa science ito. Pero, may mga ganitong problema na ginagawa kami. Like, yung nailabas namin noon sa Carrier X-Power 2. Yung sensor na nasa taas, binababa namin ng konti doon sa medyo malamig para maabot ng lamig yung tawag dito, yung sensor. Kasi yung bomba kasi ng compressor, hindi naman yan katulad ng bago na para sa sasakyan na mas mabilis siya kapag bago, kapag ka naluma na medyo mabagal. So hindi na ganun ka-perfect o ka-accurate ang andar. So maaaring nagkakaroon ng pagbabago, maaaring humihina ng konti ang lamig. So bumababa unti-unti siya. Kaya binababa namin yung sensor. So, katulad nito siguro, ganun yung discarding ginawa niya. Which is malapit-lapit na siya dahil nasa sensor siya. Sayang. Oo. Pero kung chinek niya, meron siyang digital tester at nanampalataya siya na I think nasa sensor ang problema ko dito dahil namamatay si compressor, wala naman akong error na inilalabas. So mabilis nagka-cut off. Bakit mabilis nagka-cut off? Kasi yung nasi-sense nung sensor natin, change value na eh. Ito yung ginagano natin na wala nga sa science. Hindi mo makuha sa tester, pag inilagay mo dito o pinaandar mo, doon mo makikita na may problema pala yung parts. Kaya sinasabi natin, walang perfectong electronics. Hindi nyo makikita yan. Parang gamot na kung may perfectong gamot, ay di wala nang susunod na inbensyon na gamot. Wala nang ibang lalabas. Kung gamot sa COVID, ay di yun na lang iinumin mo, pangkalahatan na. Ayan, parang ganito sa electronics. Okay? So, medyo malinaw na to. Nasa tamang landas na sila. Babalik na lang natin ito sa dati. And, o-order na lang kami ng sensor. Actually, hiniram lang namin ito. Ayan. So, hindi ko may pakita ito kung paano andar kasi matagal din natin naantayin. Pero, na-observe ko na siya. Okay na ito. Kakapitan na lang ng panibagong sensor. And nakita naman natin yung sira. Okay. Approve.